Nakakausap niyo ng mga senador, karamihan ba, ano yung sentiments ng mga... Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung ganun, no more impeachment trial? No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Ngayon, eto na ngayon yung mga maasim. Si Risa Hontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa naabala dun sa desisyon. Okay, so ayan po ang ating topic ngayon, no? Pag-usapan natin itong si Attorney Harry Roque sa kanyang vlog ay na-mention ang pangalan ni Risa Hontiveros na naabala raw ang kaluluwa niya sa SC ruling. Okay? Ang OA naman ni Hontiveros, di ba? Ang OA! So, itong mga kampo ng mga dilawan ay umiiyak ngayon kasi sa desisyon nga ng Supreme Court, at yan po ay i-react ni Attorney Harry Roque, at tayo rin ay magre-react dito sa mga sinasabi ni Attorney Harry Roque. Yun ang una, mamaya, yun ang ating itatalakay, pero unahin muna natin itong kay Senator Jinggoy Estrada na patungkol pa rin sa Supreme Court ruling na ibinasura ng Supreme Court itong impeachment, no, ni VP Sara. Sinabi doon ni Senator Jinggoy Estrada na hindi na talaga matutuloy ang impeachment trial. O ayan, iiyak na naman. Iiyak na naman kayo. Ha? Tapos, isa dito sa mga highlights na mga tanong ng mga media ay ito ngang resolusyon na i-file nito ni Kiko Pangilinan na itong kampo nila Kiko at Sinabam gusto pa rin sila na matuloy itong impeachment trial dito sa ni VP Sara. Dati nang sinabi yan ni Attorney Topacio na hindi pwede yan. Kasi ang Supreme Court po ang pinakamataas na korte sa bansang Pilipinas at dapat nating irespeto yan. Okay? So, sabi pa nga ni Senator Jinggoy Estrada na sa batas natin, sa ating konstitusyon, pwede silang mag-file after a year. So that will be on February. Pwede silang mag-file ulit. Kung ganyan sila kadesperado. Pwede silang mag-file. Okay? So, yun po ang ating panuorin ngayon. Itong mga interview ni Senator Jinggoy at itong vlog ni Attorney Harry Roque. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan natin kaagad ha. Panuorin muna natin una itong kay Senator Jinggoy Estrada na interview at i-react natin ito ha. That Consider ng Korte Suprema yung naging ruling at kinumpot nila yung mga stand ng ilang mga former Supreme Court justices. every senator has the right to file a resolution, whether correct or incorrect. And I don't think there is anything wrong with the resolution filed by who? Nag-draft is Senator Kiko. Kiko There's Pangilinan. no problem with it, but I will not sign it. Do you think Wala problema. Kahit anong gagawin nila Kiko at Bam Aquino, at the end of the day, demokrasya tayong nabansa. Pagbutuhan niya ng mga senado, no? Kung sila pa po ay
sundin ba nila ang kautusan ng Supreme Court o hindi? Di ba? Alam naman natin, itong sina Kiko Pangilinan, desperado rin itong ma-impeach si VP Sara. Di ba? So, alam niya natin na hindi na sila bahala ng hindi sila rirespeto sa Supreme Court basta masunod lang nila ang gusto ng kanilang mga dilawan na ugali. Makakuha ng enough support yun para ma-adapt ng Senate? I do not know. I do not... hindi ko alam yung mentalidad ng aking mga kasama ng senador. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung rest? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So we have to abide by the ruling of the Supreme O Court. nga bakit hindi ko maiintindihan itong si Kiko Pangilinan? Balita ko pa naman, attorney pala itong si Kiko Pangilinan. Hindi ko nga maintindihan bakit gusto pa rin nilang matuloy ang impeachment trial kasi maraming nagsasabi, basic yan. Kapag ang Supreme Court, kaya nga tinawag na Supreme kapag Supreme Court na ang magsabi, talagang how much more na executory ito. Meaning to say, executory, once na meron ng ruling, susundin na yan kaagad, gagalaw na to execute. Okay? So, kung matino ka na senador, maiintindihan mo talaga ang sinabi ng Supreme Court. So, how will you execute that? You can execute that by following what is the ruling of the Supreme Court. Ganun lang kasimple. Bakit ang hina ng kukote nito ni Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan? Na senador pa kayo? Di ba? Mukhang maniniwala na ako dito na dinaya kaya nanalo kayo. Ano ba talaga? Grabe, no? Hindi kayo bagay maging senador Tapos ang marami pang bitter dyan kasi si Senator Marcoleta pa ang sa Blue Ribbon Committee na-assign, di ba? New fight pala, newcomer. Sabi ni Karen Davila, newcomer. Inggit lang kayo Sir, tingin niyo hindi ba encroachment yun sa Hindi. sole power ng Hindi. Senate to try Because the impeachment Supreme cases? Court is the highest court of the land. And it's for Buti pa itong si Jinggoy. Hindi ito lawyer pero alam niya. Buti pa si Jinggoy. Good job sa iyo, Senator Jinggoy, ha? Pero Senator Jinggoy, dapat ka nang magsalita patungkol sa kay Tantoco. May nalalaman ka ba doon? Kasi nandun kayo sa di ba? Ano tawag doon? Sa film festival doon sa Manila Film Festival nang pumunta kayo doon sa Beverly Hills. Dapat gumawa ka rin ng opinion mo doon. forms part of the fundamental law of the land. So do you That think, is what I learned from the College of Law. Di sa ba? August 6, do you think kasama yun sa pagdedebatihan ninyo yung resolution? I do not know. Pag na-calendar siguro. Pagka na-file siguro, and if it will be referred to the appropriate committee, then Pero dun sa caucus. nakakausap nyo ng mga senador, karamihan ba? Ano yung sentiments ng karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So, siya na mismo ang nagsabi niya na majority of these senators ay susundin itong Supreme Court ruling. Okay? Majority, meaning sa nakakarami dyan. Duda nga ako dyan Ang gusto lang na matuloy ang impeachment trial sina Hontiveros, Gatchalian, si Kiko Pangilinan, sino pa ba? Si Bam Aquino, meron pang isa. Ano yan? Lima yan sila na mga boba. Sila lang. The rest of the senators ay naiintindihan ang sinabi ng SC. Di ba? Kasi common sense lang yan
Ewan ko ba dito kay Hontiveros? Duda nga ako dito kay Hontiveros alam niya yan pero talaga lang makulit lang siya. Kasi natatakot na sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Diba? Wala tayong magbulahan. Straight na natin. Yun ang yun ang dahilan yan. So kung ganun, no more impeachment. Sa ganon, no more impeachment trial. Yay! Ano to Iko-confirm ito ni Jinggoy. Ito, pakinggan nyo No more impeachment trial. Iyak na lahat ng mga dilawan at loyalista dito. No more impeachment trial. Pakinggan. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. Diba? So, we do not have any jurisdiction. Martin Romualdez, bye-bye! Iyak! Bye-bye! Anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal arguments. Let me, tutuksuhin ko muna. Coach Jared! Coach Jared! Bye-bye! Meron pa isa. Meron pang isa. Sangkay Janjan! Sangkay! Bye-bye! Goodbye impeachment! Meron pang isa. Ninyo Barsaga! Ninyo Barsaga! Goodbye! No more impeachment! Meron pang isa! Meron pang isa! Attorney Claire Castro! Bye-bye! No impeachment! Ay, Don Mar TV kung makaasar, di ba? Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Sir, sa Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless, pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling kung ni-reverse ng Supreme Court. hintayin nyo ba sir muna kung mag-rule yung SC doon sa MR? Hindi na. We will already decide on August 6. Yes. Ang sakit nito, especially mga vloggers. Bye, Abe! Bye-bye! Baka Marcos! Mark Abe! Whether to abide or not to abide. Sir, magbobotahan ko yung as a legislator. Sir, kung abide pero hindi i-dismiss. Parahan na rin yun. Pagka, if you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, that's tantamount to dismissal of the case. Pero di-decision. Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, Sir, magdi-decision kayo as a legislator. Kahit hindi ka lawyer, Jinggoy Estrada, the fact that you are a senator, may say ang mga desisyon mo, di ba? Body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court. Para kasing ipinamukha dito ni Senator Jinggoy Estrada na hindi siya lawyer, pero mayroon siyang desisyon na ganyan. Alam mo sir, kahit hindi ka lawyer, pero meron ka namang common sense at pagrespeto ng batas ng Pilipinas, sasaludo ang taong bayan sa inyo. So, paano na yung mga senador na lawyer kuno, lawyer or liar ba? Lawyer, pero hindi naman, wala namang common sense. Hindi naman marunong rumespeto kung ano yung ruling ng Supreme Court. So, useless pa rin ang kanilang pagiging lawyer na ganun po sila. Pamumulitika pa rin ang umiiral sa kanilang pagkatao. Di ba? Useless. Useless. Dahil wala na nga kami jurisdiction. Hidarian! Hello, Hidarian! Ano na?
Ano na hidarian? Sure. Sayang yung room. Souvenir. Ha? Mag-file na lang ulit sila sa susunod na taon? Yes, yun ang sinabi ng Supreme Court, di ba? Mag-file sila sa February 6. Anyway, so, sir, dun sa distribution ng committee chairmanship, marami nagtataka bakit yung Blue Ribbon Committee na kay Marcoleta, bukod sa neophyte, Why not? identified siya sa Duterte. There's always Ito ha, ang nangyari, itong mga dilawan at mga loyalista, binabash nila ngayon itong si Senador Rodante Marcoleta. Bakit raw siya ang leader ng Blue Ribbon Committee? Kasi daw, sabi nga ni Karen Davila, newcomer ito nakapagtataka. Ganun yung mga kaartihan nila. Kung tutuusin naman si Marcoleta, it's not new to him itong trabaho na ito. Kasi sanay na yan sa Kongreso. Ito si Marcoleta. Kung tutuusin pa nga, no, with all due respect sa mga senators dyan sa Senado, mas magaling pa nga ito, si Marcoleta. Bago niyan inappoint si Marcoleta sa posisyon na yan, alam nila na may kakayahan yung tao. Matalino Okay? Pero kung pagbabasihan mo ang political side, talagang papalag sila. Kasi bias raw, magiging bias raw si Marcoleta. Yung mga nagre-react ng ganyan na mga senador, kayo yun Bias kasi kayo. Pero si Marcoleta, wala. Kilala ko yan. Sinusubaybayan ko yan si Marcoleta. Nung panahon pa ni former President Duterte, nung siya pa ay congressman, sinusubaybayan ko yan si Marcoleta. Ang nakita ko dito sa mamang ito, si Marcoleta, kung ano yung tama, yun lang. Kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang. Ganyan si Marcoleta. Wala yung bahid na biases, pamumulitika. Walang ganyan si Marcoleta. Yan ang pagkakilala ko sa kanya. Pinupuntirya nga niya minsan itong mga media. Kasi bias itong media. Yun ang mga pinupuntirya niya. Because sabi nga niya, he is living in this world, no, na namumuhay ako ng walang bias. Okay? So, unfair naman sa kanyang sarili na makita niya, for example, nung nangyari sa pinakamalaking rally ng Iglesia ni Cristo, na hindi siya nalagay doon sa balita, na halos siya yung pinakamataas na nag-speech. So, naging bias yung media doon. Hindi siya binigyan ng media mileage because alam ng mga media na tatakbo si Marcoleta ang senador. Okay? Nakita ko pa ngayon yung interview niya sa News 5 yan Natingi yung News 5. Nahiya sila doon. Pinaprangkahan sila ni Marcoleta. Because si Marcoleta, kilala ko yan, ayaw yan ng bias na mga desisyon Kaya nga, pinatalsik siya sa mga sa mga kubite niya diyan sa sa House of Representatives kasi binabara sila ni Marcoleta yung mga kabalastugan ng Kongreso, binabara ni Marcoleta Kaya ang ginawa nila kay Marcoleta, inalis na lang nila kasi hindi nila kaya si Marcoleta, ang talino Pinagbabasihan yung batas natin First time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Correct. Sa amin palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified to hold that post, to hold that committee. Do you think magiging patas lang siya sa mga... He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Kasi pagkaalala niya, siya lang bang neophyte senator na nag-head ng... Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator
And an opposition at that ay, ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Di ba? First time niya na merong isang new fight, newcomer na naging Blue Ribbon Committee. Imagine si Jinggoy, almost 20 years na yan, nakatira na yan sa Senado eh. Nakatira na ito. Veterano ito. Sa kanyang pagtira dyan sa Senado, nakulong na nga siya eh. Nakulong ng how many years? Di ba? Nakulong siya nung panahon ni Pinoy, nakalabas nung panahon ni Duterte. Grabe yan. So, bihira siyang makakita ng isang new fight na nire-recommend ka agad. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Correct. Sir, meron pa bang ibang nag-express ng interest sa PRC? Wala naman. Sa Blue Ribbon? Wala naman. It was previously held by Senator Pia. Yeah, he requested it. Okay, so yun po ang sa mga reaksyon ng mga senador, which is tayo po isang ayon dito kay Senator Jinggoy Estrada, no? At magandang balita yan, no? Na naniniwala itong si Senator Jinggoy na hindi na talaga matutuloy ang impeachment trial. Okay? Mag-comment kayo dyan. Punta naman tayo dito kay Attorney Harry Roque. Okay? Na OA-han siya. Okay? Sobrang OA itong reaksyon ni Senator Hontiveros na pati raw ang kaluluwa niya. Kung ano-anong mga kaluluwa. Ito, panoorin natin kung paano binanatan ni Attorney Harry Roque itong si Senator Hontiveros at itong mga bitter na mga kalaban ng mga Duterte patungkol po dito sa pagbasura ng Supreme Court sa impeachment ni BP Sara. Dapat bang parusahan yung mga pumupula doon sa desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara? Well, unang-una, sorry na lang talaga sa mga maasim. Pero sa mulat-mula, naniniwala naman ako na talagang walang ibang desisyon ng Korte Suprema kung hindi dapat i-dismiss yan. Kaya importante ako na nagva-vlog eh. Kasi pag ako nag-vlog, meron akong record kung ano yung mga sinabi ko. No? At sa mulat-mula, sinabi ko na talagang madi-dismiss yung kasong yan dahil ang pinagbabawal ng saligang batas ay yung mahigit sa isang beses na impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At syempre, pag pang-apat na impeachment complaint ang naging basihan ng articles of impeachment, yan ay sumusobra sa isa. 4 is more than 1. So sa akin, hindi mo na nga kinakailangan maging abogado para malaman mo na talagang mababasura yan. At ang mas mabuti... Kaya naiintindihan yan ni Senator Jinggoy. Nagsalita rin ang Korte Suprema tungkol dun sa karapatan ng mga pinapaalis sa pamamagitan ng impeachment na meron silang karapatan na madinig at every stage of the impeachment proceedings. Totoo naman po yan. Kaya nga meron tayong proseso na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan dumaan yan sa Committee on Justice at binibigyan ng pagkakataon talaga yung ini-impeach na opisyales na makasagot bago magbotohan. So talaga naman pong sa dati-dati na, talagang at every stage kapag merong karapatan na mapagkakait sa isang tao, kinakailangan siya ay madinig muna. Pero ngayon malinaw yan na pati sa impeachment ay merong karapatan na madinig ang isang opisyales na tinatangkang paalisin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, eto na ngayon yung mga maasim. Si Risa Hontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa naabala dun sa desisyon. Tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. Sabi ng iba yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno. So incitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema. At siyempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga mahistrado dahil dinismiss nila ang
kaso laban kay VP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na Supreme Cuddler daw ni Sara Duterte ang mga mahistrado ng Korte Suprema. At imagine that one, ha? Wala talaga mga respeto itong Sendanya dito sa Supreme Court. Tama lang na kinasuhan sila eh. Itong si Hey Darian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. Well, alam nyo naman po, sa mulat-mula... Itong si Hey Darian rin, ha? Makisingit lang. Ano yan eh? Papansin lang yan si Hey Darian eh. Yang puso, alam mo, Attorney Harry Roque, yang puso ni Hey Darian, kulay dilaw yan. Kulay dilaw yan. Kulay dilaw, okay? Kaya ako, hindi na ako nagtataka nung nag-comment si Hey Darian yan, okay? Buti na lang, hindi siya attorney. At isang vlogger lang siya. Ako'y naninindigan na isa sa pinaka-importanting kalayaan ay ang malayang pananalita. At siyempre, ang paninindigan ko yan ay isinasabuhay ko. Talagang walang po pwedeng sumupil sa akin dahil karapatan ko magsalita. At dahil wala naman po pwedeng magsabi na sila lang ang may solusyon sa mga problema ng bayan, kinakailangan hayaan natin ang lahat na magsalita dahil sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng palitan ng opinyon, ang taong bayan naman ay pwedeng magdesisyon kung ano ang dapat na hakbang na gawin para tayo magkahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga po ang Korte Suprema paulit-ulit na sinasabi na talagang sa taas ng mga karapatang pantao, nasa taas ng importansya ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Siguro itong karapatan nito ay nakabase na rin sa paniniwala ng lahat ng pananampalataya, Kristyanismo, Islam, Buddhism, na kung sino man yung Panginoon, yung Supreme Being, ay gumawa ng tao na merong kakayahan mag-isip. At dahil siya ay may kakayahan mag-isip, pwede siya magdesisyon para sa kanyang sarili. Pero kung hindi naman natin hahayaan itong malayang merkado ng idea, hindi rin natin malalaman kung anong katotohanan. Kaya nga, maski yung mga masasakit na mga pananalita, yan ay protektado. In fact, ang sabi ng Korte Suprema, talaga ang dapat bigyan ng proteksyon ay yung mga hindi popular na mga salita. Kasi kung yan naman ay mga popular na salita, bakit mo pa kinakailangang proteksyon? Diba? Well, ganyan pa rin ang paninindigan ko pagdating doon sa issue na dapat bang maparusahan ang mga pumupula sa Korte Suprema. Ang pinakahuling kliyente ko rito, matindi ang kaso, si Lorraine Badoy. Ngayon, si Lorraine Badoy, yun nga, di umano ay nagbanta daw ng violence against the person of a judge. At syempre, ang sinabi namin dun sa petisyon ni Lorraine Badoy, alam mo, sa mulat-mula, sinabi na ng Korte Suprema, ang mga taong gobyerno, kasama na ang mga maestrado, hindi dapat balat sibuyas pagdating sa kritisismo. At syempre, ang Korte Suprema na mismo nagsabi na kung ang pula sa isang taong gobyerno ay may kinalaman sa kanyang trabaho, hindi yan libelous. At syempre, kung ikaw naman ay pupula dahil sa desisyon ng Korte Suprema, hindi yan dapat maging dahilan para ikaw ay maparusahan. So ako naman ay naninindigan na yung desisyon kay Lorraine Badoy na pinatawan lamang siya ng 30,000 fine ay isang pagkilala sa importansya ng karapatan ng malayang pananalita. Bakit? Pwede naman siyang ipinakulong. Diba? Dahil matindi yung paratang sa kanya na di umano nagbanta siya sa buhay na isang nakaupong RTC judge. Pwede namang mas malaking fine ang ibinigay sa kanya. Pero dahil parang tapik lang ang binigay sa kanya ng 30,000 fine, yan ay nagpapakita na binalanse lang ng Korte Suprema yung napaka-importanting karapatan ng malayang pananalita, doon din naman sa karapatan ng ating hukuman na itaguyod ang integridad ng ating hudikatura. Now, bakit ba kinakailangan itaguyod ang integridad ng ating hudikatura? Hindi naman yan para protektahan talaga yung mga damdamin ng mga justices. Kung hindi gaya ng sinabi ko kahapon,
kapag ang taong bayan ay nawala ng tiwala sa hukuman, paano pa sila susunod sa mga desisyon ng hukuman? At kung hindi naman sila susunod sa mga hukuman, paano pa natin magkakaroon ng mapayapang mga pamamaraan para maayos ang mga gusot ng tao sa isa't isa? So talagang kung ninanais natin na magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng tinatawag na rule of law, kinakailangan galangin natin ang desisyon ng Korte Suprema o ng ating mga hukuman. Dahil kung hindi natin gagalangin yan, sino pa? Paano pa natin magkakaroon ng resolusyon yung mga hindi kasunduan? Diba? Magpapatayan na lang tayo at ang resulta magkakaroon ng malawakang violence sa ating lipunan. No? So kinakailangan talaga yung pagbabalanse ng karapatan ng malayang pananalita at yung katungkulan ng hukuman na bantayan din ang integridad ng hukuman upang hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa capacity ng institusyon na magbigay ng katarungan. Kaya nga, ang aking paninindigan, dahil nandyan ang karapatan ng malayang pananalita at nandyan yung importansya ng pananatili ng taong bayan sa integridad ng ating hudikatura, yung balanse na yan, kung ikay magpaparusa, dapat talaga napakaseryoso ng mga paratang laban sa hukuman na to the point na seryosong-seryoso siya na magkakaroon na tinatawag na clear and present danger. Now, doon sa kaso ni Badoy, na ako'y dinipensahan ko naman, ang sabi ng hukuman, kasi makikita natin, nung matapos magbanta sa buhay ng isang West, itong si Dr. Badoy, may mga comments na sumusuporta. So nagpapakita yan na parang naging epektibo daw yung pag-i-incite to violence ni Badoy. Well, ako naman, hindi naman ako talagang completely naniniwala doon, pero sinasabi ko lang na ang naging basihan ng hukuman kung bakit binigyan siya ng tapik sa kamay ay dahil yun na nga, may mga ibang mga tao na matapos mabasa ang mga deklarasyon ni Dr. Badoy ay parang nagkaroon ng opinyon na dapat nga nasaktan yung pagkatao ni Judge Malagar. No? At yan ang dahilan kung bakit binigyan siya ng 30,000 na fine. Pero sabi ko nga, kung sa tingin ng hukuman, ito talaga ay totoong banta sa buhay ni Judge Malagar, hindi lang yan 30,000 fine. Pinakulong pa siya o di naman kaya in-order siguro yung pagsampa ng kasong kriminal laban kay Lorraine Badoy for grave threats. Kasi krimen naman yun kapag ikaw ay nagbanta din sa buhay ng isang tao. Pero wala namang ganun kasi ang ginawa naman ni Lorraine Badoy ay isang kritisismo sa isang desisyon ng mahistrado na hindi dineklara na terorista ang CPP-NPA, gayong ang Amerika, ang European Union at pati ang Pilipinas ay talagang tinuturing namang terorista ang CPP-NPA. Na hindi niya talaga maintindihan bakit ganun ang naging desisyon ng Judge Malagar. Pero ang gaya ng sinabi ko, bagamat siya ay napatunayan nagkasala di umano, yung parusa, 30,000 lamang. Patunay na binigyan pa rin ng importansya ng hukuman, yung karapatan ng malayang pananalita. So ngayon, dapat isa-isahin natin yung mga naging paratang ng mga pumupula sa desisyon. Well, unahin muna natin yung ginawa ng mga 4 na senador na gumawa ng resolusyon na nagsasabi na dapat ituloy ng Korte Suprema ng Senado yung paglilitis kay Inday Sara Duterte. Well, ito ba incitement to sedition? O pwede. Kasi yung incitement to sedition nagsasabi kung ikaw ay magiging balakid para isang ahensya ng gobyerno ay magampan ang kanyang katungkulan. At ang katungkulan talaga ng Korte Suprema ay itaguyod na ang saligang batas ang pinakabataas na batas sa ating bayan. So kung titignan mo, yung resolution itself on its face po pwede. Pero bakit naman hindi talaga siya magiging incitement to sedition? Kasi wala namang mangyayari dun sa resolution na yon. Dahil malinaw na bukod dun sa 4 o 5 na tumutol dun sa desisyon ng Korte Suprema, yung 19 na mga senador ay hindi sang-ayon. So walang aksyon na magaganap sa panig ng Senado para baliwalain ang desisyon ng Korte Suprema. At dahil yan naman ay sour graping lamang ng 4 na mga senador, wala talaga namang sedition na po pwedeng mangyari dahil ang overwhelming majority ng senador, 19 of them, ay hindi naman sang-ayon dun sa minority view ng 4 na yon. So sa akin dito,
hindi ko man gusto si Ontiveros, nasusuka ako sa kanya at ako'y talaga nandidiri sa kanya, hindi naman siya po pwedeng patawan ng excitement to sedation kasi nga, ang konti-konti naman nila, 4 out of 19. At hindi naman po pwedeng maging basihan yan ng kahit ng anong akto ng Senado. Bukod pa dyan, merong ng parliamentary immunity. No? Bagamat ito'y immunity lamang laban sa libel, sa tingin ko, kikilalanan din ng Korte Suprema na hindi rin dapat maging basihan na magkaroon ng liability for contempt ang mga senador sa mga sinasabi nila sa mga official communications sa Senado. Bagamat, kapag sila ay abogado, at nangyari na ito, isang abogadong senador na pinulaan ng desisyon ng Korte Suprema, pwede pa rin madisiplina ng hukuman yung abogadong yon. Because bagamat sila ay abogado, they're also officers of the court. Kaya naman itong si Ontiveros, kung ano ng mga ginangawa, kasi hindi nga abogado, hindi naman niya naintindihan. So, hindi naman siguro magkakaroon ng pananagutan itong Ontiveros neto, bagamat ulitin ko, kadiri-diri talaga siya. At yung mga tao na sumusuporta na baliwalain ang Korte Suprema, mahiya kayo sa inyong mga sarili. Dahil kayong mga senador, meron kayong sinumpuang katungkulan na itataguyod ang saligang batas. Bakit nagsalita na ang Korte Suprema? Gusto niyo pa rin suwayin. So basihan yan para kadirihan yung mga sumusuporta sa resolution na yan, pero sa tingin ko, hindi pa rin basihan yan para sila ay mapanagot by way of indirect contempt. Maski na yung statement ni Ontiveros na nadidisturbo ang kanyang kaluluwa, wala naman tayong pakialam sa kaluluwa niya. Kahit magpunta siya sa impyerno, wala tayong pakialam. Diba? Now, tignan naman natin itong si Gadon. Well, si Gadon, ibang klase. Si Gadon kasi, sinabi, tuta yung mga Korte Supremang Maestrado, kaya ganyan ang desisyon. Well, unang-una, paalalahanan ko po sa inyo, record holder po si Gadon. 2 beses na po na-disbar. Ibig sabihin, kung ang tao ay magkakaroon ng 2... Grabe naman yan. Record holder talaga? Gadon. Record holder ka na ikaw lang ang lawyer sa Pilipinas na 2 beses na disbar. Wow! Achievement yan, Gadon, Achievement yan. Good job sa'yo. Pambuhay, even in his next lifetime, disbarred na siya. Ibig sabihin, wala nang posibilidad na madisbar pa si Gadon. At ano pang sakit dyan sa isang abogado kung hindi ikaw ay madisbar not once, not twice. Kaya kumbaga, halang na talaga ang kaluluwa ni Gadon. Ganun pa man, hindi po yan assurance na hindi siya mapapatawan ng karagdagang parusa ng Korte Suprema. Ito ay tinawag niya na tuta ang mga maestrado, kaya ganyan ang desisyon. Sa tingin ko, yung pananalita ni Gadon ay meron po talaga yung epekto sa taong bayan para mawalan sila ng tiwala sa integridad ng hukuman. Bakit? Kasi baganyat si Gadon ay si Gadon, pinakikinggan siya ng mga loyalista. At dahil merong mga nakikinig sa kanya mga loyalista, miski kaunti lang sila, meron talagang sektor ng lipunan na po pwedeng mawalan ng tiwala sa Korte Suprema dahil sa pagsabi niya na tuta ang mga maestrado ng Korte Suprema. So sa tingin ko po, bagamat siya ay disbarred na, baka po pwede pa siyang mapatawan ng pangatlong disbarment. Kung po pwede ba yun? Pwede pa yun. Pero po pwede patawan po yan na karagdagang parusa. Kung hindi po pagkakakulong, baka... Alam niyo, itong si Gadon, pinagtatawanan lang siya ng mga lawyers, sa totoo lang. Yan ay pagbayad ng fine. Okay, so yun po ang reaction ni Attorney Harry Roque dyan, patungkol sa mga lawyers, sa mga government officials na hindi sang-ayon dito sa Supreme Court ruling at talagang ang tatawag dyan? Ang mga titigas pa ng mga ulo na gusto pa rin nilang matuloy ang impeachment kahit Supreme Court na ang nagsasabi. Sa mga matitinong mga lawyer ay pagtatawanan lang kayo. Kasi po, basic yan Basic when in fact, kahit nga ikaw, you are in the first year pa ng pagiging estudyante ng law, no? Ay alam mo na yan. Basic nga
Alam mo yan na ang Supreme Court, siya na yung pinakamataas na korte sa Pilipinas at yun na ang final. Hindi niyo talaga maiintindihan, no? Si Kiko Pangilinan, bakit? Ewan ko. Ewan ko sa kanila ni Larry Gadon. Maiintindihan ko pa itong sina Hidarian, sina si Danya, si Ngiwe. Baka lang na ano yun na ano tawag doon? Na slip of the tongue. Slip of the baba. Kasi nangiwi na maiintindihan ko pa sila kasi hindi naman sila mga attorney. Sino pa? Yung mga sina Dilima, ewan ko lang. Naging ano pa ito naging Department of Justice pa si Dilima, pero ewan ko sa kanila dahil sa pamumulitika, dahil siguro sa takot nila na maging presidente si VP Sara, nabobo na sila. Naging bobo. Okay, so tayo naman dito sa Donmar TV ay nagre-research tayo at inunawa natin ang mga explanation ng mga may alam na mga government officials, mga attorney na nagsasabi patungkol dito. At yun lang po ang ginamit natin na common sense. Okay? So kayo mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo dito sina Hontiveros, ni na Larry Gadon? Tama pa ba ang kanilang mga desisyon sa buhay? Comment kayo at i-reply natin yung mga maganda yung mga argument, okay? At paki-like naman at paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang, ngayon lang nakanood ng aking vlog, I am Donmar TV. Please subscribe sa aking channel kasi po libre lang po ang subscription ng YouTube. Wala yung bayad. And kapag gagawin nyo yan, ma-update kayo kung ano yung mga ina-uploads ko. Okay? So, ayan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!